sama-sama tayong magiging karakli. Binigyan na po ng tulong pinansyal ng DSWD ang babaeng nagbebenta ng sampagita sa viral video kung saan itinaboy siya sa harap ng mall sa Mandaluyong. Hindi na menor de edad ang babae ayon sa kanyang mga magulang. Pero naglabas pa rin sila ng hinanakit sa gwardya. Saksi, si Chino Gaston. Usap-usapan online ang pagtataboy ng isang gwardya na nauwi sa akbang pagsipa at paghablot ng panindang sampagita ng isang babae na harap ng malaking mall sa Mandaluyong. Pero ang viral video, kuha noong pang December 17 ayon sa pulisya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga magulang ng sampagita vendor na si Marie. Hindi niya tunay na pangalan. Sinipa siyang gano'n, tapos hinablot ng sampagita. Masakit sa kalooban. Kasi akong nanay, hindi ko nahapasan sila ng gano'n. Ang alam ko, nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun, nagigisinong po siya. Ngayon, biglang dumating yung guard. Ngayon, pilit siyang pinapaalis. Wala sa bahay si Marie nang kausapin namin ang kanyang mga magulang. Kayon sa kanila, first year sa kursong Medical Technology ang 22 taong gulang na anak. Ang kakabal niya, nursing naman ang kurso. May dalawa pa siyang kapatid na edad 19 at 23. Nagbebenta raw talaga ang mga anak ng sampagita sa Ortigas area at napupunta raw sa pangmatrikula, pambaon at pamasahe pa uwi sa Baisa, Quezon City ang hanggang 2,000 pesos na kita ng pagtitinda nila kada araw. Ipinatawag ng PNP Civil Security Group ang security guard na nauna lang sinibak sa trabaho. Binibigyan po natin sila next week ng specific date na mag-appear sa ating opisina. Sakaling hindi siya lumutang, pati yung agency, mag-i-initiate na po tayo ng formal filing of administrative complaint. Ang gusto ko naman mangyari, hindi na kami mag-ano ng kaso. Kasi malay mo kung may pamilya siya na nag-aaral, kagaya sa amin. Naaawa rin ako kasi parehas-parehas lang kaming kumakain ng... Ang Department of Social Welfare and Development nagbigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa pamilya ni Marie na gagamitin daw pambayad sa matrikula ng mga anak. Pero isa sa mga tanong ng netizens, bakit tila pang high school ang uniforme na suot ni Marie? Dahil nga mahirap po sila, kung ano po yung available na uniform, ay yun po yung ginagamit po nila. Bukod sa tulong pinansyal, maghahanap din ng tulong ang DSWD para mapalago ang negosyo nila ng pagtitinda ng sampagita. Aside from that, we will nag-provide nga rin tayo ng counseling. Sabi nga natin, sumailalim rin po sa trauma yung pong mag-anak dahil nga sa experience na ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Gulpi ang inabot ng isang doktor mula sa lalaking nakabangga sa kanyang sasakyan. Nangyari po yan sa Ross Boulevard Service Road sa Maynila kahapon. Ang kwento ng kapatid ng doktor, tumanggi ang biktima na tanggapin ang 1,000 pisong alok ng suspect para sa danyos dahil malaki umano ang pinsala sa kanyang sasakyan. At dito na umano nagsimulang magwala ang suspect na ayaw rin daw magpatawag ng polis. Nasa kustodiya na ng mga polis ang suspect at sinampahan ng reklamong reckless driving resulting in damage to property at physical injury. Sakaling magpositibo sa alak ang ginawang blood test sa kanya, sasampahan din siya ng reklamong driving under the influence of alcohol. Hindi magbigay ng pahayag ang suspect. Isinailalim sa autopsy ng NBI ang labi ni Jenny Alvarado, ang OFW na nasawi sa Kuwait, na nung una ay maling bangkay ang naiuwi sa Pilipinas. Hinala pa rin ng kanyang pamilya, may foul play sa insidente lalo't puno raw ng pasa ang kanyang labi. Saksi, si Von Aquino. Siya na po. Nakita rin po namin yung nunal, yung peklat niya, lahat. Nakita po namin sa katawan niya is maraming pasa. Tulad raw ng bangkay ng Nepali na katrabaho sa Kuwait, puno rin daw ng pasa ang bangkay ng OFW na si Jenny Alvarado ayon sa kanyang anak. Kaya patuloy raw silang naniniwalang may foul play sa pagkamatay ng ina at hindi cold suffocation tulad ng sinabi ng kanyang amo. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi sumailalim sa autopsy ang bangkay ni Alvarado sa Kuwait at ngayon isinailalim na sa autopsy ng National Bureau of Investigation. Sa bandang tuhod po, sa braso, sa kamay, yun po, sa likod, yun po. And in-explain naman po sa amin ng NBI na we will wait for the result.
Habang inaantabayanan pa rin ng DMW ang police report mula sa Kuwait, pinag-aaralan na rin ng DMW ang mga legal na aksyon sakaling lumabas na may paglabag sa Kuwaiti law ang employer ni Alvarado, maging ang shipping handler na nagkamali sa pagpapadala ng bangkay sa Pilipinas. He wrote us a letter stating that the body came to them from the Criminal Investigation Division of Kuwait with the tag, with the name of Jenny Alvarado, and when they received it, sabi nila, there was no way to identify, so they shipped it. Nakatakda namang iburo si Jenny Alvarado sa Montalban, Rizal bukas habang hinihintay pa ang resulta ng autopsy ng NBI sa kanyang mga labi. Panawagan naman ng pamilya ni Alvarado sa gobyerno. Sana maging tanda na to, sana huli na to na namamatay na umuwi mga Pilipina dahil sinasaktan o inaagrabyado man sila. Sana hustisya talaga at hindi lang magiging kwento to na porket nalibing na tapos na, hindi po. Ilalaban ko po siya. May mananagot po talaga dito. Managot ang dapat managot. Idiin ang dapat idiin. Sabi ng DMW. With what has happened, no? Yung mga pagkasawi ng OFWs natin ngayon sa Kuwait ay rene-review din natin ngayon yung current policy na yan, kung dapat ba natin higpitan at kung dapat ba nating magkaroon pa ng more stringent measures sa pagpapaalis ng ating mga domestic workers. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Arestado habang nag-a-apply ng visa extension sa Pilipinas ang isang Amerikano dahil sa kaso niyang sexual assault sa Amerika. Mga South African national naman ang dinakip sa NAIA matapos silang mahulihan ng milyon-milyon pisong halaga ng shabu. Saksi si Marisol Abduraman. Ikinubli sa mga handbag at pakete ng chips at biscuits pero bistado pa rin ang kontrabandong dala ng dalawang South African. Naharang sila sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Mayroon pong nag-resemble na suspicious na bagay at doon po nagbunsod na yung ating Drug Interdiction Task Group ay kanilang isinagawa. Yung una is manual inspection. Pinaamoy rin muna sa K9 unit ng PDEA ang mga kontrabando kung saan nagpositibo ito sa kaisinagawa ang field testing. Umabot sa mahigit 14 na kilo ng shabu ang nakuha sa dalawang dayuhan. May market value ito na halos 98 million pesos. Galing po siya sa red list country ay talaga pong sinubaybayan at pinaigtingan po yung X-ray operation. Kaya po natin na kita at na-discover. Patuloy daw ang isinasagawang profiling sa mga suspect. Pero sa tingin ng mga otoridad, posibleng ginamit lang ang dalawa ng malaking grupo na sangkot sa illegal na droga. Minsan sa kahirapan ng buhay, itong mga gumagawa nito, alam nila yung consequence pero dahil sa hirap ng buhay. Nasa kustudiya na ng PDEA ang dalawang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. American national naman ang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Kinorner ang dayuhan habang mag-a-apply sana ng visa extension sa mismong tanggapan ng BI. We're agents from Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? We were sent by the Commissioner of Immigration and we are here regarding your case in the US. Ayon sa BI, nagpunta sa Pilipinas ang Amerikano para makaiwas sa kanyang kasong sexual assault sa US. Sinasabing nagtrabaho bilang isang masahista sa US at inabuso niya or pinagsamantalahan niya yung kanyang kliyente. Mismong US Embassy ang nagbigay ng impormasyon para mahuli ang kanilang kababayan na noong July 2024 pang may warrant. Kaugnay sa panggagahasa niya sa isang siniserbisyuhang kliyente. Inaalam ngayon ng BI kung may local case ang dayuhan para ipa-deport pabalik ng Amerika. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig habang nakakulong sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Target mabigyan ng libreng bakuna kontra HPV ang 1 milyong babaeng estudyante sa bansa. HPV ang pangunahing sanhi ng cervical cancer sa bansa ayon sa World Health Organization. Saksi, si Ian Cruz. Mismong Department of Health ang nagsabi, mahal magpabakuna kontra HPV o Human Papilloma Virus. 4,000 pesos yan kada turok ayon sa DOH o 8,000 pesos
kasama ang ikalawang dose matapos ang 6 na buwan. Gaano nga ba kahalagang mapigil ang epekto ng HPV? Ang human papilloma virus ay isang uri ng sexually transmitted infection na nakukuha sa skin-to-skin contact at pakikipagtalik. Ang ilang kaso ng HPV kusang nawawala kahit walang sintomas at gamutan. Pero may mga kasong nauuwi sa pagkakaroon ng cancer. Sa tala ng World Health Organization noong 2019, HPV ang nagdulot ng cancer sa 620,000 na mga babae at 70,000 na mga lalaki. Base rin sa pag-aaral ng WHO, HPV ang sanhi ng 95% ng cervical cancer cases. Ito ay katlong uri ng cancer na madalas sumatama sa kababaihan dito sa Pilipinas. Nasa 8,549 na mga Pinay ang tinamaan ng cervical cancer base sa huling tala ng International Agency for Research ng WHO. Halos kalahati sa kanila ang namatay noong 2022. Kabilang sa namatay sa cervical cancer, ilang taon na nakakaraan ang tiyahin at 27 anyos na pinsan ni Maricel. Kawawa po, lalo pa yung pinsan ko, may isang anak po yun na naiwan maliit pa noon. Kaya si Maricel, suportado ay kinakasang bakunahan laban sa HPV. Target ng DOH ang pagtuturok ng HPV vaccines habang bata pa lang. So bago pa siya maging sexually active, dapat nabibigay na. And we estimate that the best age for that is around 9 years old. Hindi naman po ibig sabihin hindi na siya pwedeng ibigay later in life, meron rin po yun. Pero for preventive measures, the best po talaga is at that age. Libre at voluntary ito para sa mga gustong magpabakuna na gagawin sa mga eskwelahan. Pinondohan na ako ni President for 2025. For 2025, we can vaccinate all Filipino girls. And ang effect niyan, mawawala ang cervical cancer. As of January 6, mahigit kalahating milyong babaeng grade 4 students na ang nabigyan ng first dose ng HPV vaccine sa school-based immunization program. Target ding isama sa programa ang mga estudyante sa private school. Kababaihan ang nagkakaroon ng cervical cancer kaya naman sila ang target na mabigyan ng HPV vaccine. Pero ayon sa DOH, maging ang mga kalalakihan, tinitingnan din na mabigyan ng nasabing bakuna. Kapag ang lalaki ay nabigyan ng bakuna nito, hindi na rin siya madadapuan ng human papilloma virus or HPV. Kung hindi siya madadapuan ng HPV, sa kanyang magiging future na mapapangasawa or makakasama na kababaihan, hindi na niya maipapasa ang virus na ito at hindi na magkakaroon ng cervical cancer. Sa tanong naman kung may side effect, ito po ay magkakaroon siguro ng konting pagmamanhid, may konting pagkabugbog, pagkabagong bigay, pero hindi naman po yan na tumatagal dahil pag nabigyan rin ng yelo or nalagyan ng cold compress, no, wala rin po yan. May mga ibang possible side effects na very minor and very mild. Some patients will get a fever, pero beyond that, wala naman po tayong naitatala ng mga serious side effects pagdating dito sa bakunang ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.